Bumukas ang eksena sa isang malaki at marangyang silid ng pagkain, kung saan ang mga maharlika at mga tauhan ng teritoryo ay nagtitipon para sa tanghalian. Ang sahig ay may magandang disenyo ng mga tile. At ang mga mesa ay puno ng masasarap na pagkain na inihanda ng mga kusinero sa ilalim ng pangangasiwa ni Especially Arda, ang matandang butler. Sa kabilang dako ng silid, nakikita rin si Dee, ang Knight Commander, na tahimik na kumakain habang binabantayan ang kapaligiran para sa kaligtasan ng lahat. Sa gitna ng lahat, napansin ni Van Fersho na si Aret ay tahimik na nakaupo sa kanyang mesa, tila kinakabahan at hindi sanay na makisali sa usapan. Dahan-daang lumapit si Van Fersho sa kanya at maya-maya pang tinanawagan, "Miss Aret, gusto mo ba ng pagkain?" Nang marinig ang boses ni Van Fersho, napalakas ang tibok ng puso ni Aret. Sa loob ng isip niya, bigla siyang kinabahan dahil hindi niya inakala na tatanungin siya ng mismong Panginoon ng teritoryo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa plato na may karne at gulay. Habang ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang kubyertos. Nasa tabi lang naman si Compson, ang kanyang alipin, na tahimik na sinusubaybayan siya para tulungan kung kailangan. Sa kanyang pagkabigla, hindi maiwasang mapasigaw si Aret sa isip niya, kinausap niya ako. Hindi ko talaga inakala na papansinin niya ako. Habang nahihiyang nanginginig, binigyan niya ng maikling sagot si Van Fersho, hindi naman po. Ngunit hindi ito naging hadlang para kay Van Fersho na magpatuloy sa pag-uusap. May ngiti sa mukha niya habang sinasabi, "Sa tingin ko kapag nakakuha tayo ng mas maraming sangkap sa mga susunod na araw, mga prutas na mula sa mga bukid at bagong ani na gatas, pwede tayong magluto ng matamis na pagkain. Tulad ng cake o pie. Siguradong masarap iyon lalo na kung sama-sama tayong magluluto." Sa mga salitang iyon ni Van Fersho, biglang nawala ang pagkakahiya ni Aret ng kaunti. Nagsimulang mag-isip siya ng kung ano ang sasabihin, at sa huli ay mahinang nagsalita, "Kailangan kong sumagot, ang karne po dito, at ang salad na may kasamang prutas, napakasarap po. Hindi ko pa natikman ang ganitong sarap na pagkain dati." Habang siya ay nagsasalita, napansin din niya na si Till, ang maid, ay nasa tabi ng isa pang mesa at masayang nagbubulungan sa ibang mga tauhan, ang sarap ng pagkain. Talagang pinaghirapan ito ng mga kusinero. Isang panel na nagpapakita kay Till na masayang nagdiriwang kasama ang ibang mga katulong, sabay sigaw ng, "Masarap ito. Napakaganda ng lasa." Habang ang lahat ay nagkakaroon ng magandang oras, naiisip ni Aret ang kanyang sarili. Unti-unti na akong nasasanay sa kapaligiran dito sa teritoryo ng Van Fersho, ngunit dati ay hindi ako sanay na magsalita ng marami kung walang tiyak na dahilan. Kaya ngayon, kahit na sinusubukan kong makipag-usap, nahihiya pa rin ako at minsan ay nagkakamali ako sa pagsasalita. Pero ang maganda, hindi ako tinitingnan ni Van Fersho ng may paghamon o pagkukunwari, parang talagang interesado siya sa kung ano ang sasabihin ko. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita rin ni Aret si Panemerio na tahimik na nakatingin kay Van Fersho habang kumakain. Sa isip ni Aret, kahit pa ang perpektong tao tulad ni Miss Panemerio, nakilala sa kanyang talino at husay sa pamamahala, ay kinikilala ang mga kahangahangang katangian ni Van Fersho. Hindi lang siya isang masayahing Panginoon, mayroon din siyang malalim na pag-iisip at pag-aalaga sa kanyang mga tao. Kaya hindi nakakagulat na maraming tao ang sumusunod sa kanya. Habang siya ay nag-iisip, napansin din niya na si Especially Arda ay tahimik na lumilipat sa pagitan ng mga mesa para tignan kung maayos ang lahat at kung may kailangan pa ang mga bisita. Matapos nilang tapusin ang kanilang pagkain, nagpatuloy si Van Fersho sa pagtatanong kay Aret para makilala pa siya ng husto. "Miss Aret, aside sa pagkain, anong mga libangan meron ka? Baka pwede tayong magsama o makatulong ako para mas mapahusay pa ang mga iyon." Muli namang nahihiya si Aret at nanginginig na sumagot,
Mahilig po ako sa mga cute na bagay. Hindi ko alam kung maiintindihan ninyo ito, pero iyon talaga ang gusto ko. Pagkatapos ng pagtitipon, naglakad si Orit palabas ng silid ng pagkain at pumunta sa isang tahimik na sulok ng hardin ng mansyon. Nakaupo siya sa isang upuan habang iniisip ang mga nangyari. Hindi ako makapaniwala na nabigyan ako ng pagkakataong makilala ang taong tulad ni Van Fersho. Sa lahat ng mga maharlika na nakilala ko noon, siya lang ang tunay na nagtanong ng tungkol sa akin at sa mga bagay na gusto ko. Parang bigla akong naramdaman na importante ako bilang isang tao, hindi lang bilang isang maharlikang babae mula sa pamilyang Ferdinand. Samantala, pabalik na sa kanyang silid si Van Fersho nang bigla niyang maalala ang sinabi ni Orit. Ngumiti siya at naiisip, mga cute na bagay daw siya mahilig. Parang mga maliit na hayop ba? Siguradong magaganda ang mga iyon kung iyon ang gusto niya. Kinaumagahan, muling nagkita sina Van Fersho at Orit sa kusina ng mansyon kung saan naghahanda sila ng merienda. Tinuloy ni Orit ang kanyang sinabi noong nakaraang araw, mga hayop po ako mahilig, pero kung hindi sila gumagalaw, tulad ng mga manika, o mga magagandang bulaklak, at iba pa pong mga bagay na nakakapagpasaya sa akin kapag nakikita ko sila. Nagtatakang tumingin si Van Fersho sa kanya, mga manika. Hindi pa ako nakakakita ng mga manika na pag-aari mo, Miss Orit. Mukhang kawili-wili iyon. Siguradong magaganda at maingat na inaalagaan mo sila. Pagkatapos ay may lakas loob na nagtanong si Van Fersho, pwede mo ba akong ipakita ang mga manika mo sa susunod na pagkakataon? Gusto kong makita kung ano ang mga bagay na nagdudulot ng saya sa iyo. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Orit na mapangiti. Kahit na nahihiya pa rin siya, mabilis niyang sinagot, sige po. Susunduan ko na lang po sila at ipapakita ko sa inyo. Sa loob ng isip niya, naramdaman niya na unti-unti na siyang nagiging komportable sa presensya ni Van Fersho. At masaya siyang may taong gustong makilala pa siya ng husto. Sa tabi lang naman si Compson nang umingiti habang nakikita ang kanyang ginang na unti-unting nagbabago at nagiging mas masaya. Habang naghihintay na makapagpahinga pagkatapos ng merienda, naiisip ni Orit ang mga katangian ni Van Fersho. Mabilis siya mag-isip at kumilos, pero mayroon din siyang tahimik na ugali na nakakapagpakalma sa akin. Parang siya ay isang may sapat na gulang na lalaki, ngunit alam kong mas bata siya kaysa sa akin. Isa pa, kapag ako ay nagsasalita, hindi niya ako pinipigilan o binabaliwala. Tahimik niya akong hinihintay hanggang sa makapagsalita ako ng buo. Hindi ko pa naranasan iyon mula sa ibang tao. Pagkatapos ay lumapit si Orit kay Van Fersho at sinabi, ang mga manika ko po, nasa karwahe pa sila na dinala namin mula sa aming tahanan. Hindi ko pa sila naibababa dahil baka mabasag o masira, pero bukas na po ay dadalhin ko na sila rito sa mansyon. Kaya pwede ko na po kayong ipakita bukas. Nakita rin ni Orit na si Especially Arda ay nag-aayos ng mga papeles sa opisina ni Van Fersho, habang si Dee ay nag-uulat tungkol sa kaligtasan ng teritoryo, patunay na kahit na masayahing tao si Van Fersho, hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga tungkulin bilang Panginoon. Nang marinig na pwede na siyang makakita ng mga manika ni Orit bukas, napasigaw ng tuwa si Van Fersho, talaga. Napakasaya ko namang marinig iyon, Miss Orit. May malakas na ngiti sa mukha niya habang tinitingnan si Orit, at taos puso niyang sinabi, maraming salamat sa iyo. Hindi ko talaga makakalimutan ito, siguradong magaganda ang mga manika mo, at masaya akong makikita ko sila. Nang makita ang tuwa sa mukha ni Van Fersho, naramdaman ni Orit na ang kanyang puso ay uminit. Sa loob ng isip niya, mas lalo siyang napaalam na napili niyang manatili sa teritoryo ng Van Fersho, dahil dito ay naramdaman niya na mayroong mga taong tunay na nag-aalaga at interesado sa kanya bilang isang tao. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Till na may dalang bagong inihandang merienda. Van Fersho, Miss Orit,
Baka gusto ninyong kumain ng mga bagong inihandang cookies. Sarap po nito, siguradong magugustuhan ninyo. Nang maglaon, nagpasya silang maglakad sa hardin para tamasahin ang merienda at ang tahimik na kapaligiran, isang maliit ngunit espesyal na sandali na nagbigay daan para mas lumakas pa ang ugnayan ni Van Fersho at Aurith. Matapos ang masayang pag-uusap ni Van Fersho at Aurith tungkol sa mga manika, naiwan si Aurith na nag-iisa sa isang tabi ng kusina. Hawak-hawak niya ang malaking baw sa kanyang damit habang damdamin ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa isip niya ay binibigyang diin ang mga salita, masaya, nakakagaan ng loob, isang kakaibang sensasyon na hindi ko pa naramdaman noon. Ang kanyang mga pisngi ay namumula, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi niya maipaliwanag kung bakit ngunit naramdaman niyang lubos na espesyal. Ang sandaling iyon kasama si Van Fersho. Sa tabi lang naman si Compson na tahimik na sinusubaybayan siya, at napansin ng alipin na unti-unting nagbabago ang ugali ng kanyang ginang, mula sa mahiyain at tahimik, ngayon ay may liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos noon, bumabangon ang teksto habang ipinakita ang eksenang kasama ni Aurith si Panimera sa loob ng mansyon. Tahimik na nakaupo si Aurith habang iniisip niya ang mga nangyari, nakausap ako ni Mr. Van Fersho ng matagal. Parang unti-unti na akong nasasanay sa kanya. Sa kabilang dako ng silid, nakikita si Van Fersho na tahimik na kumakain ng kanyang tsaa habang binabasa ang isang lista ng mga gawain para sa teritoryo. Habang siya ay nakatingin sa kanya, biglang may pumasok sa isip ni Aurith, gusto kong makipag-usap sa kanya. Gusto kong makipag-usap sa kanya ng diretsyo, nang hindi nahihiya o kinakabahan. Lumalim ang kanyang pag-iisip habang hinahawakan niya ang kanyang leeg, gusto kong tignan siya ng diretsyo sa mga mata. Mag-isa lang kami, gusto kong simulan ko na ang pag-uusap ng sarili ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Aurith na handa na siyang ibahagi ang higit pang mga bagay tungkol sa sarili kay Van Fersho, at hindi na lamang siya umaasa na ito ang unang magsasalita. Ipinakita ang isang serye ng mga panel na naglalarawan ng iba't ibang eksena sa mansyon, ang malaking mesa kung saan nagtitipon sila para kumain, ang silid-aklatan kung saan minsan nagkukwentuhan sina Van Fersho at Panimera, at ang maliit na balkonahe kung saan minsan nagmumuni-muni si Aurith. Sa gitna ng mga larawang ito ay may teksto na nagsasabing, para magtanong, tungkol sa isang bagay. Pagkatapos ay lumabas sina Van Fersho, Panimera, at Aurith sa labas ng mansyon para maglakad-lakad sa paligid ng baryo. Habang nililibot nila ang mga daanan, napangiti si Panimera at sinabi, ang baryo ay napakaligtas at mapayapa. Narinig iyon ni Aurith, at bigla siyang kinabahan dahil iniisip niya na baka hindi niya may parating ang gusto niyang sabihin kay Van Fersho habang kasama sila ni Panimera. Sa isip niya ay naiisip, hindi ko pa nagagawa, baka hindi ko na makuha ang pagkakataong ito. Habang naglalakad sila sa gitna ng baryo, napansin ni Panimera ang mga masasayang mukha ng mga mamamayan, ilang mga bata ay naglalaro sa tabi ng daan, habang ang mga matatanda ay nagtatanim ng mga gulay sa kanilang mga bakuran. Sinabi ni Panimera kay Van Fersho, ang pagkain dito ay napakasarap. Iniisip ko pa nga kung paano ninyo nakakakuha ng napakaraming sangkap at pampalasa. Sa kabilang dako, nakita ng dalawang lalaking mamamayan sila at nag-usap-usap, si Mr. Van iyon, oo nga, siya nga. Narinig ito ni Panimera at nagpatuloy siya, bukod pa rito, alam ng mga mamamayan ka at iginagalang kanila. Tumingin si Van Fersho sa kanya at ngumiti, sa tingin mo ba? Pagkatapos ay sinabi niya, sang-ayon ako na napakahusay magluto ni Teal. At masaya rin ako na nasisiyahan ang mga mamamayan sa pagkain na kanilang natatamasa. Ngumiti si Panimera at sinabi, kung ako sa iyo, ipagmamalaki ko pa ang kasaganaan ng baryong ito. Para malaman ng mga tao sa labas ng baryo ang mga nagawa mo.
Ngunit mahinahon na sumagot si Van Fersho, ang mga materyales na ginamit para sa mga pader at bahay ay galing mismo sa mga mamamayan. Wala akong ginawa kundi umangkop at tulungan silang isakatuparan ang mga plano nila. Tumawa ng malakas si Panamera at sinabi, hahaha. Hintayin mo na lang. Sa hinaharap, kapag ang baryo ninyo ay umabot na sa mahigit 1,000 mamamayan, marami kang mabibigyang pagmamalaki. Tumingin siya sa malayo at nagpatuloy, maraming dahilan para kayong maging proud sa inyong baryo. Pagkatapos ay hinarap niya sina Van Fersho at Orit, at sinabi, sige na, mauuna na ako. Kita-kits bukas. Habang siya ay naglalakad paalis, napansin ni Orit na siya na lang ang kasama ni Van Fersho. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil ito na ang pagkakataong hinintay niya, ngunit bigla. Siyang nanginginig at hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Naiwan silang dalawa na nagtitinginan, at napansin ni Van Fersho na parang may gustong sabihin si Orit. Tahimik lang silang nakatayo doon habang unti-unting lumalayo si Panamera sa kanilang paningin. Pagkatapos umalis si Panamera, hinarap ni Van Fersho si Orit at mahinahong tanong, mayroon ka bang gustong sabihin, Miss Orit? Ngunit sa sandaling iyon, biglang nawala ang lahat ng salitang handa nang sabihin ni Orit. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinusubukang magsalita, ngunit hindi siya makabuo ng anumang salita. Lamang ang naibigay niyang sagot. Habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hawak ang kanyang damit. 5 minuto ang lumipas, at patuloy pa rin siyang nahihirapang magsalita. Nakatingin lang si Van Fersho sa kanya nang may pag-unawa, hindi siya pinipilit na magsalita. Sa huli, napahawak si Orit sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi naman umaagos. Tanggap niya na hindi pa siya handa ngayong araw, ngunit alam niyang babalik siya at susubukang sabihin muli ang mga bagay na gusto niyang iparating kay Van Fersho. Sa isip niya ay sinasabi niya sa sarili, bukas na lang, bukas ay sisikapin kong sabihin sa kanya ang lahat. Sa wakas, napagtagumpayan ni Orit na ibahagi ang kanyang tunay na damdamin kay Van Fersho. Namumula ang kanyang mga pisngi habang sinasabi, nakakaramdam ako ng tensyon dati dahil akala ko, kailangan kong ikasal sa iyo, pero, huminga siya ng malalim bago patuloy. Pero dahil mabuti kang tao, hindi na ako natatakot o kinakabahan. Maaari na akong tumigil sa pag-aalala. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kagalakan sa mukha ni Van Fersho, ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang tumakbo si Orit habang sabay na sigaw, maraming salamat sa inyo ngayong araw. Magandang gabi na po. Ang eksenang iyon ay puno ng bilis at emosyon, na nag-iwan kay Van Fersho na nakatayo at nagtataka. Sa isip niya ay naiisip, siguro naman ay nagustuhan niya ako, baka nagawa ko ng maayos ang pagpapakilala ko sa sarili ko sa kanya, tama ba? Ngumiti siya ng mahinahon habang tinitingnan ang daan kung saan umalis si Orit, alam niyang hindi niya kailangang pilitin ang dalaga na manatili, handa siyang maghintay hanggang sa handa na itong sabihin pa ang iba pang gusto niyang sabihin. At umalis siya bago pa ako makapagbigay ng sagot, bulalas ni Orit sa isip niya habang mabilis na naglalakad palabas ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay mabilis na gumagalaw habang iniisip niya ang mga nangyari, mabilis akong nagsalita sa huli, hindi ko alam kung naiintindihan niya ako ng tama. Habang siya ay naglalakad sa madilim na daanan patungo sa bahay kung saan sila nakatira, nakasalubong niya ang isang lalaking mamamayan ng baryo na nagtanong sa kanya ng mabait. Ngunit hindi niya magawang tumingin ito sa mata habang iniisip, baka isipin ni Mr. Van Fersho na kakaiba ako, hindi ako magalang dahil umalis ako ng walang palm at bago pa siya makasagot, tama ba? Pagdating niya sa tahanan, bigla siyang napahinto at nagtanong sa sarili, nasaan na nga ba ang kwarto ko? Pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ito at pumasok ng mabilis. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, naramdaman niya ang kanyang puso na mabilis na pumipitik,
Ngunit sa halip na takot o pagkakahiya, naramdaman niya ngayon ang isang bagong uri ng lakas at determinasyon. Nang makapasok si Aret sa kanyang kwarto, bigla siyang nagulat nang makita si Panamera na nakatayo doon at nakangiti sa kanya. Bumabalik ka na pala. Akala ko pa ay mananatili ka pa roon ng mas matagal. Hindi napigilan ni Aret na mapamura ng mahinahon, Ano bang, habang tinitingnan niya si Panamera, napansin niya kung gaano kaganda at kaakit-akit ang kanyang kaibigan. Nakadamit itong simpleng puti at itim na damit pangbahay na lubos na nagpapakita ng kanyang kagandahan. Sa isip ni Aret, maaari na talagang sabihin na siya ay perpekto sa lahat ng aspeto, sobrang kaakit-akit niya. Nakahiga na si Aret sa kanyang kama habang pinapanood si Panamera na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Naramdaman niyang kakaiba ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang kaibigang tulad ni Panamera, isang taong handang makinig at tumulong sa kanya sa mga sandaling kailangan niya ito. Habang sila ay nag-uusap, biglang nagtanong si Panamera, alam mo ba na ang mga bata ay nakalusot sa hangganan ng teritoryo? Sabi nila ay dahil lang mayroon silang espesyal na ugnayan sa isa't isa. Tumingin siya kay Aret at ngumiti, pero kung mayroon kang inihandang iminungkahi o plano, pwede mong sabihin sa amin, tutulungan ka namin. Nagulat si Aret sa sinabi ni Panamera, hangganan. Paano nangyari iyon? Ngunit agad siyang tinapik sa balikat ni Panamera para kalmayan. Huwag kang mag-alala, lahat ay maayos na ngayon. Ayon sa plano. Kailangan na nating umuwi bukas, pero pwede tayong manatili pa ng ilang araw kung gusto mo. Sumang-ayon si Aret ng mahinahon, alam niyang kailangan nilang bumalik sa kanilang sariling teritoryo para tignan ang mga nangyayari doon. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mayroon pa siyang hindi natatapos na bagay sa baryo ni Van Fersho. Nang magsimula silang pag-usapan ang tungkol sa kanilang pananatili, biglang nagsalita si Aret, alam nating hindi tayo pwedeng palaging asikasuhin ng mga tao dito sa baryo, kailangan nating bayaran sila para sa ating pagtitira dito. Ipinakita niya ang isang maliit na kahon na puno ng mga gintong barya at sinabi, baka pwede nating bayaran sila ng ilang gintong barya para sa linggong ating pananatili dito, marami naman tayong dalang pera. Tumango si Panamera bilang pagpapatunay na sumasang-ayon siya sa ideya ni Aret. Habang siya ay nakatingin sa bintana ng kanyang kwarto, biglang naiisip ni Aret, kung makikita ko ulit si Mr. Van Fersho bukas, sisikapin kong makipag-usap sa kanya ng diretsyo. Hindi na ako uuwi nang hindi natatapos ang kung anuman ang dapat nating pag-usapan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Aret na handa na siyang harapin ang anumang bagay. Alam niyang mayroon na siyang lakas ng loob na sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Van Fersho. Hating gabi na nang makahiga si Aret sa kanyang kama. Sa labas ng bintana ay makikita ang liwanag ng buwan na kumikislap sa mga dahon ng mga puno. Habang siya ay nakatingin sa bintana, iniisip niya si Van Fersho. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong may taong handang makinig sa akin. Sa tingin ko ay makikinig siya sa akin bukas. Nakahiga siya habang hawak ang kanyang unan, naramdaman niya ang kanyang sarili na umaasa sa mga bagay na maaaring mangyari bukas. Hinihintay ko nang dumating ang bukas, bulalas niya sa isip, habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang pagod at natutulog siya ng mahimbing. Sa kabilang dako ng baryo, nakita rin si Panamera na nakatingin sa bintana ng kanyang sariling kwarto. Alam niyang may espesyal na ugnayan ang bubuo sa pagitan nina Aret at Van Fersho, at handa siyang tumulong para tiyakin na magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagsisimula ng gumising para sa mga gawain ng araw. Sa gitna ng plaza, nakita si Van Fersho na nagsasalita sa harap ng mga mamamayan at mga tauhan ng teritoryo. Ang pagtatayo ng pader ng kuta, fortress wall, ay ipagmamamaneho na ni Especially Arda. Siya ang magiging direktor ng proyektong ito dahil sa kanyang malaking karanasan sa ganitong uri ng gawain.
Tumingin siya sa mga tauhan na nasa likuran niya at patuloy, malaki ang sakop ng proyektong ito, kaya kailangan nating maglaan ng sapat na oras at maging maingat para hindi tayo mapahamak o masugatan habang nagtatrabaho. Nang magsalita naman si D, ang Knight Commander, ay mariin niyang sinabi, hindi na ito ang unang pagkakataong gagawin natin ang ganitong proyekto, kaya umaasa akong hindi tayo makakaranas ng anumang problema. Ako naman at ang aking mga sundalo ay magiging mapagpasalamat sa lahat ng taong mag-aambag ng mga materyales na kakailanganin natin para sa pagtatayo ng pader. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pag-asa at kagalakan sa mga mamamayan. Alam nilang ang pagtatayo ng pader ay magbibigay sa kanila ng higit na seguridad at proteksyon. Samantala, naghahanda na si Arit na lumabas ng kanilang tahanan para hanapin si Van Fershaw. Alam niya ngayong araw na ay kailangan niyang tapusin ang kung ano man ang sinimulan nila kahapon, at handa na siyang harapin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Bago pa magsimula ang mga gawain ng araw, nakita si Orto na kinakausap ng mga kasamahan niyang mga ngaso sa plaza ng baryo. Isang babae ang nagtanong sa kanya, "Ano po ang gagawin ninyo ngayong umaga, Mr. Orto? Mayroon po bang espesyal na seremonya?" Sumigaw ng mahinahon si Orto habang ngumingiti, "Wala naman pong espesyal na bagay, nagtataka lang po ako, napansin ko po noong nakaraang pagkakataon na ang mga mamamayan ng baryo ay nagkakasunod-sunod parang mga sundalo kapag may gawain." Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Ngayon po ay pupunta kami ulit para manghuli ng mga mystical na hayop. Salamat po sa mga bagong espada na ibinigay ni Mr. Van Fershaw, mas madali na po ngayong hulihin ang mga iyon." Isa pang mangangaso ang nagsabi, "Tama po iyon. Pero kailangan po nating ingatan ang mga materyales mula sa mga hayop, kung mas maganda ang kalagayan nito, mas mataas ang halaga kapag ibinenta natin kay Mr. Bell." Nagtawanan silang lahat habang inihahanda ang kanilang mga gamit, "Nakukuha na natin sila. Hahaha. Alam nilang ang mga materyales mula sa mga mystical na hayop ay magiging malaking tulong para sa pag-unlad ng kanilang baryo." Pagkatapos ng pag-uusap ng mga mangangaso, lumitaw si Van Fershaw sa isang mataas na plataporma sa gitna ng plaza. May malakas na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi sa mga mamamayan, "Alam ninyo bang ngayon ay Biyernes na? Kaya naman po, kung makakapagtrabaho tayo ng maayos ngayon at bukas nang hindi nagkakasugat, gagamitin natin ang lahat ng karne na mayroon tayo para magkaroon tayo ng malaking barbecue." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking kagalakan sa mga mamamayan. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa buong plaza, "Magsimula na tayo sa trabaho. Barbecue! Barbecue!" Habang nakataas ang kanilang mga kamao. Lahat ay puno ng sigla at determinasyon na tapusin ang mga gawain para sa darating na pagdiriwang. Nakaharap si Van Fershaw sa mga mamamayan habang itinataas ang kanyang kamay, "Tara na po. Magsimula na tayo sa trabaho nang walang nagkakasugat." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas sa lahat, mula sa mga mangangaso hanggang sa mga manggagawa na tutulong sa pagtatayo ng pader. Lahat ay handang magtrabaho ng husto. Matapos ang masiglang pag-uusap sa plaza, nagsimulang magtrabaho ang mga mamamayan. Ang mga dating tahimik na tao ay ngayon ay puno ng sigla at saya, mga bata ay nagtatakbuhan habang sigaw ng "Barbecue! Barbecue!" Habang ang mga matatanda ay nagtutulungan para tapusin ang kanilang mga gawain. Nakita si Van Fershaw na naglalakad papunta sa kanyang opisina nang makasalubong niya si Panamera. Bati siya ng kaibigan, "Magandang umaga, Van. Napakaganda ng iyong talumpati kanina, napakasigla ng mga mamamayan." Ngumiti si Van Fershaw at sumagot, "Salamat, Panamera. Alam mo naman na hindi sila isang hukbo, ang kalayaan ang isa sa mga bagay na gusto kong ibigay sa kanila." Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Hindi sila militar, pero ito ay isang magandang paraan para palakasin ang kanilang sigla at pagkakaisa." Tumawa si Panamera at sinabi, "Oo nga naman.
Bukod pa rito, sinabi mo pang ang mga nangunguna sa trabaho ay makakakuha pa ng dagdag na alak, siguradong mas magsisikap pa ang mga taong mahilig uminom. Nagtawanan silang dalawa habang naglalakad papunta sa opisina para pag-usapan ang mga susunod na plano para sa baryo. Totoo naman iyon. Kahit ako ay mas gugustuhin pang magtrabaho ng gusto para sa mga ganoong gantimpala. Pagkatapos makipag-usap kay Panamera, naglakad si Van Fersho palabas ng opisina para tignan ang mga gawain sa labas. Habang siya ay naglalakad sa daanan, biglang may boses na tumawag sa kanya, Good morning po, Mr. Van." Lumingon siya at nakita si Orit na nakatayo sa kanyang harapan. Namumula ang mga pisngi ng dalaga habang hawak-hawak ang kanyang damit. Ngumiti si Van Fersho at sumagot, "Magandang umaga rin sa iyo, Miss Orit. Kamusta ka na?" Nanginginig man ang boses ay sinagot ni Orit, Oo naman po, mabuti po ako." Sa loob ng isip niya, naramdaman niya na ngayong araw na ay handa na siyang makipag-usap ng libre kay Van Fersho. Hindi na siya nahihiya tulad ng dati, naramdaman niyang may lakas siya para sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. Ngumiti ng malaki si Van Fersho habang tinitingnan si Orit, "Ang ganda ng panahon ngayong araw, siguradong magiging maganda ito, hindi ba?" Pagkatapos ay nagtanong siya, "Napagod ka ba kahapon matapos ang iyong paglalakbay? Mukhang puno ka ng lakas at sigla ngayong araw." Sumigaw ng mahinahon si Orit habang ngumingiti, "Oo naman po. Ngayong araw po ay mayroon akong sapat na lakas." Sa isip niya ay naiisip, nagsimula na akong makipag-usap sa kanya ng diretsyo. Ngunit biglang napahinto siya at naiisip, pero dapat kong bigyan ng oras ang sarili ko, mas mabuting magsalita ako ng dahan-dahan para maintindihan niya ako ng tama. Alam niyang hindi niya kailangang magmadali, handa si Van Fersho na makinig sa kanya kahit gaano katagal pa ito baka tumagal. Sa wakas, napagtagumpayan ni Orit na sabihin ang kanyang tunay na nais kay Van Fersho. Namumula ang kanyang mga pisngi habang hawak-hawak ang kanyang bao, "Pwede po ba akong manood kung paano kayo nagtatrabaho, Mr. Van Fersho? Gusto ko po sanang makita ang mundo sa pamamagitan ng inyong mga mata." Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang malakas na pagnanasa, gusto kong malaman pa siya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, mula sa kanyang mga plano para sa baryo hanggang sa kanyang mga interes at pangarap sa buhay. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kagalakan sa mukha ni Van Fersho. Alam niyang ito na ang simula ng isang bagong ugnayan sa pagitan nila, hindi na lamang sila magkakilala bilang mga maharlika, kundi magiging magkaibigan na magtutulungan para sa ikabubuti ng kanilang mga teritoryo. Habang tinitingnan niya si Orit, naramdaman niyang handa na rin siyang ibahagi ang lahat ng tungkol sa sarili kay Orit.